Live. Yun. Ikaw host or ako host. Whoever is the host here, Oo yan. nga Perfect eh. timing. Pumasok No. si Mark. Thank you very much guys for making this happen. Hinintay pa natin si Attorney Chess kung makahabol. Kasi may Oo mga nga. kakasuhan na tayo. My goodness, Mark, Chris, what a busy week. Starting with, mali ang prediction ulit ni Ronald Llamas. Oh, Chris, kayo may logo na kayo ni Ronald. Defense mo nga si Ronald. Oo nga eh. Pero teka lang, ano ba? Para sa kaalaman ng mga viewers natin, ano ba yung prediction ni Ronald? Tapos, pag-usapan natin kung paano nagkamali. Sige, ano ba muna yung prediction Hindi, niya? I'm just kidding. Na obviously may caveat naman si Sir Ronald. And the prediction was that there'll be a coup. Pero alam naman natin from inside information now, sabi niya, say cheese or no deal, di ba? Oo, cheese Yep. or no deal. So basically, cheese killed the deal. And kaya nga nag-iingay ako for Sherwin because I think Sherwin Gatchalian, he's not pink, obviously, right? And may DDS history yan. But I think he's a perfect guy in the middle to lead. At mukhang yun din ang proposal to put Sherwin there. But it looks like Cheese was blocking it talaga. Na basically sabi ng Cheese, ako at saka yung tatlong bata ko, apat yata sila, lahat na may mga kaso. Or lima yata sila. Hindi kami sasama sa inyo unless isa sa amin, which means siya ang Senate President, which I suppose gagamitin nila for some sort of institutional protection. At what I found interesting is mukhang Bati Malacanang was getting involved na, knowing how embarrassing it is. But Chris, I want to get you and Mark's point of view. How crazy it is kung talagang ma-confirm na hindi lang scripted and all, pero yung isang ex-convict tumulong dito because bro, this is embarrassing all around the world. Putukan sa Senado. You know how bad that looks for our country sa gitna ng Oh energy yeah. crisis. This is not just about that bato ha. This is about yung dangal nating bansa at saka para mukha tayong banana republic. So, hindi lang yung sanctity ng Senate, sanctity of our entire country in the middle of a crisis has been completely compromised. And most likely by this a completely scripted show just to make an ICC arrested guy escape. So ikaw, Chris, you want to get the ball rolling on this? Grabe. Yeah, unang-una pag-usapan natin yung claim ni Alan Peter Cayetano na Senate was under attack daw. Like anong pinagsasabi niya? Kasi pag tinignan mo what were they preparing for, putting the bulletproof vest, tapos having was it the military, parang ganun, parang pinatawag nila yung mga Marines. Tapos nakahanda Marines and sila with police. long firearms. Sinong babarilin nila? Yung NBI? You cannot shoot an NBI agent, a law enforcer. Okay, and let's say the law enforcers were going to arrest Bato de la Rosa. Anong gagawin mo as a sergeant of arms? Babarilin mo sila para hindi maaresto si Bato de la Rosa? That bawal yun na, labag yun sa batas. Makukulong sila for that. 'Di ba? Kaya ang Uh, weird talaga nung sinabi niya yun eh. Ay, uh, 'di ba? At saka uh, yung lumabas na yung the, video. Si ano na, nag-press con na yung have you seen na yung press con a few hours ago lang, yung PNP, DILG, pinakita na yung eksaktong nangyari doon sa mga lugar kung nasaan sila Aplaska, nasaan yung NBI agents. And 1 hour before yung putukan, nakita sa CCTV ng Senado na merong mga grupo ng NBI doon, chinek out lang, hindi naman sila naka ready for battle. After nun umalis na. May naiwan na I think isa o dalawang agent lang ng NBI doon sa area na yon na kung saan na malapit nagpaputok si Aplaska. Tapos pinakita din doon sa side nila Aplaska nung papunta na sila doon, tinanong lang sino kayo? NBI. O pagkatapos nun, nagpa-warning shot na si Aplaska ng ganun-ganun lang. So, it goes to show na nagsisinungaling definitely sila Aplaska. And si Alan Cayetano, they have seen yung mga CCTV, nakita nila yung buong nangyari. They chose to lie na inaatake yung Senado, na kahit na itong si Aplaska naman talaga ang unang nagbaril ng ganun, and the Senate was never under attack. Kaya it goes to show the lengths that they're going to do para magulo, magkaroon ng cover para makatakas si Bato nung madaling araw. Yun. Oo nga eh. Wala silang lusot dito. I wonder lang, makakasuhan ba yun mga yan? Na-suspend na nga si Aplaska eh. Oo. Pero what about yung mga senador? Will they be charged ba with obstruction of justice? At saka aiding and abetting? Isang pugante? Ano yung pwedeng mangyari dito? Alam mo ba? Si Senator Robin yung directly involved sa
sneak out kay Bato ng 2:30 AM. Yung mga ibang senado naman na mga nag-live, na mga nagano, mahirap naman patunayan na they were involved in anything irregular or alam nila kung ano yung nangyayari. Siguro ang may problema lang talaga si Senator Robin and si Senate President Alan Cayetano Kasi na leadership niya yun eh. leadership niya. He is coordinating with Aplaska and he is the one defending Aplaska talaga hanggang sa dulo. Yeah, yun ang interesting dito yung pangyayaring yun. Ngayon, with regards to the Senate coup, the other Senate coup, ngayon nawala na si Bato de la Rosa again. Di ba? Kasi kailangan nila si Bato to become the majority kasi yun yung one vote na kailangan nila to get to 13. Ngayon wala na si Bato de la Rosa and I understand yun nga sinabing maraming nag-akala matutuloy itong new Senate coup pero again, ang problema kasi nga, Cheese Escudero has his own personal self-interest. Kaya dahil doon, sinabotahin niya yung buong coup na dapat mangyayari ngayon dito. Gusto ko lang idagdag na ngayon na wala na si Bato ulit. And let's say screw Cheese Escudero, nakipag-usap na lang sila sa mga iba't ibang mga parte ng current majority. Kaya pa kaya, at tingin ko baka kaya pa itong matuloy. Basta wag lang sila nag-convene as they're not actually in a trial session, di ba may ganun yan? Tama ba yung pagkaintindi ko? As long as they're in a Senate session, they can still replace the Senate President. Is that correct? Yan din alam ko yeah. Oh, yun. So okay naman yun. And plus ano din let's if you look at it that current majority is a very shaky majority right now. It is very shaky. All you need is two. Mag-defect. Oh, yan. Yeah, mag-defect ng 1, maging 12 vote. Diba? Mag-defect lang ako sa 13-11 So, majority of 1 basically. And then you need 2 to overturn it. May tanong lang din ako Kasi, obviously, yung kahapon, kung pumayag sila na si Cheese yung magiging Senate President, we could have seen a new majority na kahapon pa lang. Na 11 plus ilan sila Cheese? 4 o 5? So kasi plus dalawang Villar, Jinggoy, Joel Villanueva, 5 sila. Baka si Loren Legarda, baka sasama din. Baka rin, Pero ang the more interesting question din for me after seeing that, ito ba yung posibleng linya kapag sa voting ni Sara? Kasi you have to get to the 12, 13 to get the majority. So isang laban yon. Pero I think an even more important battle is yung race to 16 para makuha yung convict votes laban kay Sara Duterte. So meron diyang mga alam mo nang simula pa lang mag-a-acquit na katulad nila Robin, nila Aimee, nila Marcoleta. Pero yung bang linya na yan, yung 16 na possible na yan. Yung loyalist, di ba? Bilangin natin loyalist. So Aimee, Marcoleta, Robin Hood, Bato, Bongo, wala siyang choice. No comment na lang kay Bongo. Wala siyang choice. He has to go with it. So yeah, para mga 5 lang, alam ko na parang they will go to the ends of this world. So that leaves between 16 to 19 people na potentially pwede bumaliktad, di ba? So it's not impossible, di ba? I mean, ikaw, Chris Mark, di ba yung sa Congress, lampas sa 200, 257 na ba yung last number? Parang hindi na 255. May dalawa pang humabol last minute as I went live on it. That one was interesting, di ba? I think we thought 150, 190, 200, 207. So biglang nag-snowball effect. May pustahan nga kami ni Ronald doon Sabi ni Ronald 220. Tapos nagulat ako na umabot ng 257. I didn't think he was gonna make that high. Alam mo, yun and I've already congratulated the Senate, the Congress for this at natuwa ako sa kanila kasi sinabi nga ng mga iba't ibang kongresista, we did not have to vote yes for the impeachment. Given na nagbanta si Sara Duterte na pag makalusot siya dito, may bukas pa daw. Yan, yung mga ganyan kita. Tapos, pagbanta din ng PDP, tapos yung pagbanta din ng mga iba't ibang mga religious groups na kaalyado ng mga Duterte, nakita natin na hindi nagpatakot ang mga kongresista natin at pinakita nila na ginawa nila ang tungkulin nila base sa ebidensya na kahit mismo sina Toby Tiangco ay bumoto ng yes. Eli San Fernando. Eli San Fernando, siya ang favorite ngayon ng DDS.
Oh, yan, Siya ang si Ellie. binabash ng lahat ngayon. Dahil they didn't expect na gumburza nga daw, di ba? Yun na nga eh. Pero di mo Oh. nakikita na pag talagang tinignan mo ang ebidensya at tatanungin mo sarili mo, ano ba ang ibig sabihin ng pamumulitika? Ang pamumulitika ay kahit na ang ebidensya ay malinaw na kailangan ma-impeach itong taong to, iboboto mo pa ng no. Yan ang pamumulitika. Yung mga tulad ni Erice, pamumulitika. Sinabi ko kay Erice, sabi ko sa kanya, ang sinasabi mo sa akin, malinaw nakita natin, marami siyang ginawang mga impeachable offense. Hindi daw. Sabi ko, and then we ended with, we'll agree to disagree. Ganun lang yun. Ano Di ba ba? wait lang, sorry, dito tayo ng konti. Ano ba nangyari kay Erisa? Ano ba siya, Levista Senior? Ano ba nangyari? Dapat na Alam mo, sobrang si Mark. Ano yun din, Erisa yan eh. Ano Mark, ano nangyari? Akala ko marohas na tayo. Hindi, Tapos, playing safe siguro. Parang baka playing safe pagka yun ang... meow-meow eh. Hindi, Oo. meow-meow. Kasi grabe yung mga tignan mo yung ginagawa kay Ellie San Fernando ngayon, yung perceive nila na kasama ka nila, tapos nag-yes ka ng vote. Grabe yung bulk ng bashing na dahil doon sa boto napunta kay Ellie San Fernando. Yung gagantihan ka? Oo, ganun sila bro. Oo, Yayarin na oo, nila. di ba? Siguro, ewan Yayarin ko. na talaga nila, Pero ganun syempre, sila. pero sabi ko nga, ginawa niya yung tama. Mafia He yun. the right One way choice. in, no way out. Oo, one way in, no Oo, way base out. dun sa Ganun sa kanila. Diba? Sinasabi ko, nasa na yung mga nasa na yung mga barkada niya, si Leandro tsaka si Miao Miao. Bakit nawala? 'Di ba? Akala ko tropa-tropa sila, bakit hindi nila i-defend ngayon to si Ellie? Pero yun nga, siguro kay Kong Egay, baka ayaw niya yung ganung klase ng pambabash na mano sa kanya, pero decision niya yun. Hindi, pero ano ba nangyari kay Erice, Chris? I mean, anong basa mo? Chris, bago alam natin mo, pag-usapan yung live from Senate, ano mo? Uy, idea yeah, namin yan. Kung nanalo si Ben Tulfo sana last year, 3 Tulfo. Live na tayo from Senate. No, but I'm kidding aside, bro. Di P3. ba, Mark, pinag-usapan natin, live na tayo from Senate kung Muntik na, tatlong muntik na. It's number 13, 'di ba? Muntik na din. Well, according to Ben, in a certain deleted post, dapat 12 talaga siya except may mga nangyaring kababalakan. Hindi kaya nga gini-joke ko si Roland I mean, talagang emphatic siya na si Aimee hindi mananalo. Tapos nakapasok sabi niya, "Oh, pero pang ilan siya?" Sabi ko, 12. Oh, sabi ko, sa bagay, ganun. Tapos yung kahapon, yung sa coup, ang problema kasi ni Ron, hindi niya in-embellish. Kaya hindi niya kinakaveat, di ba? Hindi naman natin makontrol. Everyone knew na there's gonna be a coup attempt. But obviously, hindi naman nakatenga lang yung kabila, di ba? They're gonna also make their moves. Yun nga, talaga cheese was gonna be an obstacle. But, yun nga, I want to talk about Erice a bit and then balikan ko yung Malacanang because I was not very reassured to put it nicely the way na BBM just automatically regurgitated yung position ni Alan Peter Cayetano na under siege kami, binabaral kami dito, mga ekek na ganun. And I feel na he didn't put the right people in charge. I'm hoping to have General Torre also back on my show soon para pag-usapan yan kasi bakit ganun nangyari, di ba? Hindi nahuli si Bato all this time. This is a failure of law enforcement, to be honest. I mean, at the highest level. But, Erice muna, Chris, kasi na-interview mo siya eh. Ano bang sense mo kay Erice? What's going on there, bro? wala. Erice is going to justify and come up with logical fallacies to be able to, parang panindigan niya yung kanyang punto. Ganun lang talaga yun. And that's unfortunate that he's actually part of the Liberal Party. Yun. So, yun yung nakita kong problema kay Erice. Now, what I'm seeing here is, pag dapat ako para sa akin, tanggalin na yan sa Liberal Party. He's spouting out DDS narratives eh. Yun na yun eh. He's even, I mean, honestly, mas appreciate ko pa yung mga Duterte na supporters o yung mga Duterte allied sa congressmen na dire-diretso na, eto talaga boto ko. Si Erice he's making it sound like he's making a moral stand. I'm like, what is the moral stand here to say na may mali, pero dahil may flood control, hindi dapat gawing mali yung proseso. Parang naging mali yung proseso. They did their job according to the law. Hindi daw, inabuso daw nila yan. Paano inabuso? Sinundan nga ba? Hindi, flawed na from the wala na.
Lahat na lang flawed para sa'yo. Wala nang reasoning eh. Ang tagal namin nagdedebate on the live. Na ako nga sabi ko, "Shit naman to si Arisa, oh, sinasayang yung oras sa mga viewers." So, lumipat na ako. Nga, nagbababubble gang na rin siya, no, Mark? Ano ba? Ikaw, Mark, Hindi ako kinakain ano, si Rize. ako kay Kong Egay. Okay? Na-interview ko din siya eh. Kailan ba? Mga a few weeks ago. Maganda yung mga proposals niya for the fuel subsidy and all. Sa akin of course I disagree dun sa kanyang naging boto sa impeachment. He has been kumaga matagal na din siya diyan sa liberal. Alam mong I think maganda na rin na na at least sa loob ng Liberal Party, merong iba na mga iba-ibang Pangit naman kasi kung puro anti-Duterte lang. Parang meron ding para medyo lawakan. Kumbaga syempre we can do sa impeachment, I disagree talaga. Dapat yung sa boto niya hindi niya ano nga ng maayos, hindi nga niya ma-defend ng maayos. Pero I think he can still be an asset for Liberal Party. Kahit moving forward, okay? Moving forward. Sa impeachment, huwag niyo nang asahan. Wait, Huwag niyo wait. nang asahan na Mark, makakatulong si Egay. Eto talaga si Mark. Wait, Mark, Oo. did you just say he's an asset for the Liberal Party after we Ano yan? discussed? Hindi, it can be, makakatulong siya kung ano man ang plano ng Liberal What do you mean Party asset? for 2020. Asset ng parang asset intelligence asset ng kabila. Hindi, kung ano man yung magiging Alisto? party direction for 20. Kasi parang pag sinasabi, kayong liberal, puro si Duterte lang ang binabash nyo, hindi nyo kinikriticize si Marcos. O, pwede na lang sabihin, hindi tinan mo si Egay, liberal yan. Kinikriticize din si Marcos. So, Grabe, may ganun para may masabi lang. Mema. may ganung aspect. Importante yun. Importante yun. Kasi, Kaya ka naman, syempre, yung mga ganung performative na question naman tayo eh. that will arise by 2020. Of course, pagdating sa impeachment, I completely disagree with him doon sa kanyang stand. Pero, yun nga, that's the game ng politics eh. So, yun yung tingin ko dito kay Egay. Hindi, ang problema ko, Mark, ilan na nga lang yung mahalagang vote, tapos sablay ka pa doon. Hindi ko kaya yung, sige, 10 points ka bawas dito, pero may 2 points ka dyan. Hindi pwede sa akin, bro. May mga bagay. Talagang failed ka na, hindi ka na pwede mag-graduate. Parang gano'n na yon. Hindi mo na kompleto yon, tapos na yon. Pero, I mean, I get kasi yung point mo, Mark, parang realistic tayo, ganyan. Ako talaga, pag hindi ka nakaano niyan, tama na yan, tapos na yan. That's it. Alis ka na, di ba? Chris, balikan ka namin. Wait, paano ka nakapasok sa Senado with si Ronald last week? What was Sa Congress, sa Congressional Lounge. Congress? Alam mo naman si Ronald, malakas sa mga ganyan eh. So, pumunta kami. I wonder why. Hindi. Pumunta talaga kami. Dapat para doon kami sa may gallery area, sa main, di ba, main plenary. Tapos, sabi ni Ronald, doon na lang tayo sa lounge. May pagkain. Andun yung mga kongresista. And I was like, sige, pasok tayo. Pagpasok namin, talagang private lounge. Walang media doon. And I was like, wow, may major scoop. Tapos, ayun nga, nakaharap namin lahat ng mga kongresista. Nakita nila ako at si Ronald, nagulat yung mga yun eh. Talagang nanlaki yung mga mata ng mga iba eh. Tapos, ano si Jinky Luistro, si Sandro, matagal kami nag-uusap ni Sandro, Marcos. Medyo kinausap ko, sinabi ko na kay Sandro, ano ba naman, Sandro? Sabihin mo nga sa tatay mo, ayusin na yung mga problema dito. Tanggalin na yung mga Duterte na yan. Sakit sa ulo sila. Sariling sikap na sila, kanya-kanyang diskarte. He's a big man na eh. Oo. Oo, no? Iba talaga. Kaya natin yan si Sandro, daling natin dito para mabash tayo ng mga DDS. Sabi ng DDS, dati namin gets Pero yan, hindi siya bakit mo umaharap for kinuha? interviews eh. Wala eh. Ayaw talaga, Di ba? siya, very careful siya kasi baka madulas. Parang mali eh, di ba? Hindi dapat eh. Should be more, sayang. Sana mas lumabas siya for interviews. Lalo ngayon sa panahon nila, di ba? Lahat ng mga projects na magaganda, dapat may credit din sa kanya kasi. Pero yun nga, sayang lang yung opportunity na hindi siya Kasalanan lumalabas. natin, di ba, naalala mo, Mark Chris, yung kasagsagan ng inflation dahil sa Ukraine war, tapos ginawa ng it's not that the inflation is high, it's that parang yung imports price are low, yung mga ganon. So parang pinagtawanan natin, meron yung mga, it's not that the red onion is expensive, it's just that the white onion is cheap, yung ganon. Tapos feeling ko na-bully talaga siya, ayun niya na mag-ano doon. Kasi nung una maingay siya, di ba, nung first year ni BBM. Yeah. Ganon, feeling ko ayaw niya na, parang not worth it.
Pero tumagal naman siya kay ano, 'di ba, Pulong, sabi niya pakita naman sana siya bago siya 'di ba, dada ng dada, hindi naman nagpapakita. So, let's see, let's see. I mean, Chris, do you think BBM is still playing this smartly enough? Kasi going back to this, may mga nagsabi, mukhang he doesn't have the right people in charge to get this thing through. I mean, Ah, imagine if Secretary si Trillanes, because rightly, ay, question ng isa, hindi ka naman kasama, hindi ka naman empowered. I don't know what's the internal arrangement with admin, but and then Torre is not there. Kaya I'm hoping to have General Torre back to give us instructions. Paano ba manghuli ng pugante, di ba? Kailangan natin ng alam mo, Torre School of Arrest of Pugante. it, But we know al- behind the scenes there was a pressure to change also Alan Peter Cayetano. So what's going on here, Chris? What's your take? Hindi, para sa akin to begin with, nakaka-disappoint talaga yung nangyari with the attempted arrest of Bato de la Rosa sa Senate. Andyan na eh. Andyan ka na. Tapos, John Vic Remulla, parang nag-backtrack. Kumbaga, all in na yan eh. Everyone was there. The NBI, nakasurround na yung place. Tapos, pasok siya. Hindi, we're not here to arrest Bato. Dude, tapos yung mga pulis na doon nakikipagkamayan pa kay Bato de la Rosa. Pambihira naman, no? Ngayon nakatakas, ngayon pugante na siya. And if the government does not arrest Bato de la Rosa, tulad ng sinabi mo, Richard, and I know, Mark, you feel the same way, na this will really show how incompetent the government is. And it will show how incompetent the current NBI, DILG, and the current law enforcement departments are compared to the previous one. Kung saan, Digong Duterte was taken to The Hague. Imagine mo gaano kahirap yun. Eto si Bato de la Rosa lang nahirapan kayo. Mas nahirapan pa kayo. Mas mabilis nga to eh. Kaya, they have no excuse. At saka, remember, humahaba na listahan ng mga pugante na wala sa bansa, na nandito, na nagtatago. Oh, ngayon madadagdagan ka pa ng isa pa. Wow. At for all we know, baka madagdagan pa ng ilan pa yan. 'Di ba? Kasi may lalabas na bago warrants of arrest at saka mga charges. 45 new Yun nga, yung charges sa will be coming ombudsman. out. Yeah, do you want to Oh, talk about that? Yeah, kasi, so, our sense, Mark, Chris, na parang existential na dun sa iba eh. Kaya ngayon nangyaring alignment sa Senate. Hindi na itong usapan lang ni Bato or Sara impeachment. Usapan din ito ng their own skin in the game eh. Mm. Kasi yung dalawang magkapatid, medyo alanganin yung oligarchy nila ngayon. Yung ano naman, yung tatlo naman dyan, may flood control issues. I mean, this is serious stuff. Kaya nga, I, maliligtas ba natin tong Senado na to or beyond redemption na ba ito? I mean, what are they gonna do here? Ako yung kay Bato balikan ko lang saglit yung kay Bato. Ang medyo syempre nalungkot ako nung last week, pero napapaisip din ako, gusto ba talaga nilang maaresto si Bato? Parang minsan mafe-feel mo na parang baka gusto din nila na ganyan magtago na lang eh. Pero anyway, yun nga, yun sa mga kaso sa Senado. Ang pangit 'di ba? Na parang nagagamit for pag dito ka sa majority, ano sa kaso mo? Pag if you vote for this, mas magaan sa na ganun. So ang pangit na that's the reality ng politics natin, pero parang ang pangit lang na ganun, na kailangan humantong sa ganun, kailangan gamitin yung mga kaso nila para to make them vote this way or to make them parang transactional lahat. So yun nga baka ang daming mauubos yung mayorya baka in the next few months paglabas ng mga warrant ng mga kaso, maubos tong majority. So mahihirapan talaga si SPAC, si Alan Cayetano na ayun na. Unless maging Cartoon Network din, lalagay nila yung cartoon ng mga yon. Yung mga, yung mga senador, meron silang mga cartoon na ilalagay dyan. Majority pa rin kami. Andito si Bato, andito si J&J. I mean, Chris, do you think mariridim ba natin tong Senado na ito? I mean, I'm getting really worried. I mean, for me, well, imagine, you script barilan na, ganun na yung level. I mean, this is crazy. yeah. Yeah, I really hope talaga managot si Alan Peter Cayetano sa nangyari sa Senate. Because he is really, I think, one of the main reasons kung ba't nangyari ito eh. On top of the OSA, yung Sergeant at Arms sa atin na grabe trigger happy, parang naghahanap ng gera.
Wala na tayo sa panahon ni Digong na barilan na lang everywhere. Kaya medyo nagulat ako sa ginawa niya. Okay, is the Senate beyond redemption? Yan ang tanong. Alam mo, para sa akin, ganito lang yan. If the Senate conducts the impeachment trial with dignity, na pinapakita nila kahit papano, kahit na nga medyo fake na yung mga tulad ni Robin Padilla, and try to be neutral. Sige, try na lang. At makinig man lang sa ebidensya. Kahit yun lang. That will show na may chance ma-redeem nila sarili nila. Ngayon dito sa Senate trial, there is a possibility we'll hit 16. Kasi kahit papaano nakita natin nga sa Kongreso, na merong mga senador, mga kongresista doon na talagang akala ko talaga magno-no. And yet they voted yes. Hindi sila nagpatakot kay Sara Duterte. And remember, mga taga Mindanao, mga kongresista taga Mindanao voted to impeach Sara Duterte. That's why I know may pag-asa. And that is how the Senate can redeem themselves. Kung makuha itong impeachment, makakuha tayo ng conviction, mareredeem nila sarili nila. Kasi makikita mo na, especially yung mga akala nating solid, and I'll tell you, it's possible that Bongo will actually flip. It's possible. Remember, Bongo and Sara are not on the same camp. Okay? So that's already one right there. Now, yung mga iba pa, posible yun. I'm not worried kasi kahit paano, tinanong ng mga viewer natin ngayon, kung paano kung matibay ang ebidensya, tapos the numbers aren't there, what happens? The fact is, there are two trials happening right now. Trial by Senate and trial by public opinion. At yung public opinion, dyan mayayari si Sara Duterte. Dahil nanunood ang taong bayan, ang nasa trial ngayon, hindi lang si Sara Duterte, pati ang ating Senado. At dito, mahuhusgahan natin ang Senado at si Sara Duterte. At yun na yun, alam ng mga senador yan, and kaya nag-iingat yung mga yan Kasi alam nila na nanunood ang taong bayan at matalino na ang taong bayan. Kaya nga napipikon si Alan Peter Cayetano Kasi nakikita niya, hindi niya mabudol yung mga kababayan natin ngayon Di ba? Senate is under attack kasi pikon na pikon siya kasi parang shit, wala nang naniniwala sa mga kalungkuhan ko. Chris, paano ulit yung paghampas niya? Mark? Yan! Senate is under attack. Sumasabay Galit na galit kung pwede nga, dapat dapat may kung may DJ dyan, i-remix natin yan. Magandang i-remix yan Senate is under attack. May may beat talaga Ano ulit yung gaya, Bubble Gang. Lagay mo ng Bubble Gang tsaka Michael. and gusto ko lang din idagdag, Richard, na this goes to show nga, ulit, wake up call ulit sa mga, lalo na sa audience natin, sa mga pinks and sa na importante yung mga senador na hinahalal natin. Okay, na wag nating isang tabi lang na nakafocus lang tayo sa president or vice president. This early dapat sinasala na, pinopromote na natin yung mga potential na pwedeng tumakbo for 2028. Diba, dapat iniikot, dapat pinapakilala na nila Vice Ganda, everything at our disposal, lahat ng weapons at our disposal to start promoting itong mga deserving na maging senador, itong mga may dignidad naman at itong hindi naman kasi ang nangyayari talaga, yung Senado nagagamit nila to protect their own city, their own province. Puro ganun puro mga trapo yung na-elect sa Senado Sila yung may pera, sila yung may pang-invest para makapasok sila sa Senado. So dapat this early, we should start the process na and choose na kung sino yung mga pwede nating ilaban. Kasi definitely on the other side, we saw nung last election, may block voting sila sa senador nila Dapat tayo din, may block voting din at solid na. Kapag sumama ka sa pink side, you'll get a certain number of votes sigurado. So, yun dapat nating ma-develop at this point. I mean, it's getting interesting na. I mean, if you look at the landscape, so kakapost ko lang interview natin with Ranjit Rai ng Okta. We look at all different scenarios. So interestingly, mas malakas if Lenny is the president than babalikan natin yung Senate, don't worry. But let's just look at the top of the ticket, diba? Kasi at the end of the day, everything happening in our country is based on whether sa tingin mo babalik ang mga Duterte style, napaka-popular nila or hindi, right? Because depending on anong take mo dyan, it explains almost everything else. Basically, game theory lang yan Shadow future. If sa tingin mo, babalikan ka ng mga Duterte, magdadalawang isip ka talaga, di ba? It's as simple as that, unfortunately, sa ating
very alam mo na, utility maximizing politics. Pero going back to this, so interestingly, mas malakas yung tandem if Lenny is the president than Tulfo. Than Tulfo on top rather than Lenny. So there's something going on there. So hindi lang siya, even though Tulfo is stronger doon sa isang parang one-on-one if hindi tatakbo si Lenny. And then interestingly, malakas din pala Lenny and Isko, Mark. It's a good match din, and Tulfo and Isko. So suddenly Isko is now back in the conversation. So maybe this goes back to your conversation about going beyond Pink Grand Coalition. So now suddenly Isko actually teams up well with either Tulfo and Lenny. And then also Bam comes in. Sa pagkaalam ko, difference lang ni Bam if it's Lenny Bam versus Sara, let's say Aimee. Kasi makang Sara Aimee yung strongest combination eh. Because that's a combination that gives Sara the biggest number in the north of the country. If andyan si Aimee. Just for, alam na natin, solid north, just fill in the blank. So in that scenario, 10 points yung difference yata. So slightly stronger ang Isko, with Tulfo panalo na sila. So it's an interesting thing na actually yung voters natin, they don't only look at the presidential candidate, they look at potential tandems. At may effect pala eh. They can actually complement each other. So the field is opening, and I think the fact that finally meron tayong at least one authoritative survey na sinasabi na matatalo actually sila Sara in a head-to-head race kung mag-unify ang kabila. This is a huge, huge development kumpara sa everything we have been discussing since 2022 kung saan front-runner si Sara, it's not even close. Now it looks like it's just a matter of getting the right match together, and sila Bam and Reese are still in the mix. Yeah, sorry. Who were you asking, Richard? No, any of you. I mean, Chris, how are you thinking about that, and how could that feed also dun sa Sara impeachment trial? Because kung wala na yung aura of invincibility and inevitability ni Sara, then mas likely, I mean, baka nga, for all we know, Congress is already preempting, di ba? Yung spirit of the times. Matalino din yung congressman, hindi naman, wala naman endorsement ngayon, wala naman elections, di ba? With all due respect. Yes, totoo. So, and actually, ganun sila. And if you think about it, remember, these surveys sa lumabas lang, some of them were actually commissioned. One of them was commissioned by Miguel Zubiri. So I want you to think about that. It was commissioned by Miguel Zubiri. And then, dumating yung congressional impeachment vote. Audrey Zubiri, asawa ni Miguel Zubiri, abstained. Okay, abstained. Not no, abstained. Bakit siya nag-abstain? Nag-abstain yan for two reasons. Number one, senador yung asawa niya. So para lang hindi ma-taint yung senatorial vote for conviction or acquittal, kaya abstain siya. Which is fine by me. Naintindihan ko. Asawa ka eh. Para lang walang masabi yung mga tao na, talagang no, acquit yan or convict, di ba? And at the same time, nakikita mo with Miguel Zubiri's stance in the current coup where he went independent. He could have gone to the majority, but no, he stayed independent. So that says that now, nag-iisip na rin si Mig Zubiri. Who's from Mindanao, by the way? Just to remind. Yes. From Mindanao. Yes. Based na yan. Yeah. Yeah, Bukidnon, di ba? If I remember correctly. Okay. So ito pa, isa pa. Yung pagdating sa pagboboto dito sa Senate. So that's him, tapos nandun si JV Ejercito. Both were medyo ganun yung dalawang yan eh. But I think pag makita yung evidence, they're gonna swing that way. On top of the fact na nakikita nila ngayon yung survey results nag-shift na. I want to point out one thing na siguro hindi napansin ng ating mga kababayan when it comes to the survey. Sara is only strong in Mindanao. Visayas, she's not strong. Lenny against Sara, Lenny is very dominant in the Visayas. How dominant? If I remember correctly, if you have the numbers, you guys can pull it up. Wala sa akin yung numbers ngayon. Pero ganito, if I remember, Lenny was around 40, sabi natin 44% sa Visayas. Number 2, second highest is not Sara Duterte. The second highest is undecided at 27% or something like that. Pangatlo lang si Sara Duterte at 24% or 23%. So nakikita mo kahit sa Visayas, mahina si Sara Duterte. 88% lang talaga sa Mindanao. That's where she's strong. But even the 88% in Mindanao, I challenge that. You know why? Kasi when you talk about regional surveys, pag tinignan mo sa Mindanao, when you break it down to only the Mindanao count, like 300 plus survey
people surveyed in Mindanao, tumataas ang margin of error. As high as 18% margin of error because sa liit ng sample size sa Mindanao. I really think if you want to get a better The indication of sample size is an issue also. Like, actually, I have to confirm that. Kasi kung maliit ang sample size mo, let's say less than 500, 400, that affects yung margin of error mo eh. So I yeah, didn't, I have to see the full thing. Kasi usually around 1,000, 1,200 kailangan mo to bring it down to 3% margin of error. Kung malaking margin of error, baka it's a matter of between 60 to 80. Ang laking difference yan, di ba? yes, Victor, it I is. haven't checked the methodology on that subcategories. Yeah, that's why it was confusing for me. Kasi pag tinignan mo, what if you just did a survey on Mindanao alone? And you did the, let's say, 1,200 just for Mindanao. Oh, malalaman natin kung ano talaga yung margin, maliliit yung margin of error mo and you get a better indication of what it is. Although, of course, Richard, Mark, we're not naman mga statisticians eh. Magagaling naman itong mga to. I think they know what they're doing. But at the same time, we also know and understand that the smaller sample size will result in a higher margin of error. So that 88% could be you're right, could be a 70% for all we know, or even 60%. And from the way it looks right now, based on how the members of Congress are voting, mukhang it's not as strong as how it's perceived to be. Yun. Pero I don't know. Yun, tingnan mo, kahit naman tingnan mo Tingnan mo yung yung ano na yan Visayas, eh. Sorry. Ayan, klaro sa Visayas, mapa eh, oh. oh. Cebu pababa. Yeah. Yung Visayas, sorry, ba't nag-blurred siya? Kalahati. Let me So, just read. so kung ang main ano diyan yung dialect eh. Ito. So the pink ones, the Iloilo side, mga Ilonggo eh. Tingnan mo, So Ilonggo, napaka-competitive yung Visayas, oh. Grabe, oh. Sobrang competitive. the Look at that. Ilonggo side, that is the Frank Drilon side eh. The Frank Drilon side is yellow-pink. So okay tayo diyan. Pero yung pagpakanan na, yung Cebu, yung battleground talaga yung Cebu. Cebu will be really a main Florida. battleground talaga. Ay, Georgia na pala, Georgia. Medyo nagtataka din ako yung sa Leyte Samar side. Kaya considering na maraming kaalyado doon yung Marcos, 'di ba? That's Imelda and the Romualdez territory yung bakit hirap na makuha sa side ni Marcos, at least yung sa side ng Leyte. Well, this one says Tulfo and Lenny combined. So baka kung all in ang admin and Romualdez and all, that could help. So it doesn't take kasi hindi naman admin din si Tulfo eh. Independent si Rafi Tulfo. He's gonna get the loyalist vote for sure. Pero feeling ko for that you need command command vote bang tawag dyan, to put it nicely. So this doesn't even look at the machinery command. This is just voter predilection lang. So actually Visayas is very competitive. Di ba yun ang plano natin dito tayo mag-speak engagements, Chris? Para maganda yan. Cebu kasi, battleground talaga. Oo. Nakikita ko ding problema. One for example, kasi inaaral ko siya this past few weeks din. Marami namang gusto si Lenny, marami namang gusto si Tulfo sa Cebu and Mindanao. Hindi sila makapagsalita because diehard yung mga friends nila sa Facebook na parang nagtatraidor ka, parang ganun yung nagawa nilang preference falsification. Preference hindi nangyari yan kay Trump, 'di ba? Ilang beses survey, ay nila sabihin na Trump ang bobotoy nila, tapos si Trump rin pala. So meron din yung ganun, yung fina-falsify yung preference dahil sa peer pressure. And pati sa mga post nila sa Facebook, hindi sila makapag-post sa Facebook na ay gusto ko si Lenny mas gusto ko si Lenny kaysa kay Sara, kasi because of the pressure coming from sa mga neighbors nila. And I was asking din, ilan ng vloggers na pro Duterte, anti Duterte, ang laki nung pinagkaiba nung difference ng pro Duterte vloggers sa Cebu kumpara dun sa anti. Kasi pumapasok nga siguro yung pressure na yon na doon sa mga mga neighbors nila sa Cebu na who might be pressure. Hindi, Cebu tayo, dapat Duterte tayo. So yun ang dapat ma-break. And importante talaga yung battleground na yan sa Cebu. Yeah, let's talk about that more kasi plano natin, di ba, around August, God willing, we'll have a talk there. Chris, do you get yung mga messages? I get a lot of messages dun sa mga kaibigan natin from Davao, from a lot of areas. Na actually message of support, na tuloy mo lang yan, pare, tama yung ginagawa mo, ganito, ganyan. Tapos, yung mga nagtatroll sa akin na taga doon or gano'n, inaano nila, ay wala, hayaan mo niya, mga ganyan. So, ako for me, very encouraging yan. I mean, I was getting that even during Digong's time. Pero,
Ngayon kasi parang nasi-sense mo, nalulusen yung grip nila, nawala na yung aura of invincibility nila. Si Digong na ganyan, si Sara ngayon na-impeach ulit, tapos alanganin na sa surveys na rin. You're beginning to see it slipping through their fingers. So again, hindi tayo complacent. Nothing is final until it's final, di ba? Yeah. Sabi ko, seguridad. Dapat, if Lenny's gonna run or anyone is gonna, you have to make sure there's securities there. I'm not saying there's a plan. I'm just saying nothing is Yep. final until it's final. But Chris, are you getting those kinds of messages or feelers? Si Mark kasi friends to all, enemy to none. So I'm sure mga supporters yan sa Davao. Alam mo, hindi, para sa akin, ganito na lang sabihin ko sa inyo. Ang nakikita ko talaga dito pwede mangyari. Either Sara will be impeached and she will be perpetually disqualified and they're going to field another candidate to run. Who that candidate is, wala na yan. Baste, Pulong, baka Bongo, maybe. So, Omar. si Omar, good luck talaga to them. So wala na yan. If Sarah can't run, wala na, tapos ang usapan. Now, here's the thing. So, if for example, yan na, the trial proceeds, everyone's watching, we give our insights to it, everyone's breaking it down, tapos compelling sobrang evidence na Sarah is guilty. Even if she gets through the impeachment, by that time, she will be damaged goods. I think, remember, these surveys were done before the evidence in the Committee on Justice came out. Now, the evidence coming out on the trial is going to be even worse for Sara Duterte. She wants a bloodbath. It's gonna be her own blood. Makikita natin lahat ng kalokohan na ginagawa nila. I was talking to one of the prosecution teams. One of the dream team ng prosecution. Kaus ko isa sa kanila. Tinanong ko lang, diretsuhan. O ano ba? Handa na ba yung mga bagong ebidensya? Marami. Ngumiti na lang itong kongresistang to. Sabi niya, Chris, yung nakita mo sa Committee on Justice, wala pa yan. What will come out in the Senate trial, talagang kumbaga, final nail in the coffin yan. Kahit Duterte supporter ka, hindi mo na madedenay na talaga may ginawang kalokohan si Sara Duterte. And remember, when they vote for the articles of impeachment to convict or to acquit, it's per article. As long as may isa dyan na pumasa, tapos ang usapan. Grave threat pa lang, tapos ka na eh. Sal-in pa lang, tapos ka na eh. So, isa lang. And I think at least one, papasa yan. Hindi, imposible. I can't see it any other way. Now, let's say for example, makalusot. Makalusot si Sara Duterte, then she tries to run. Let's see what the numbers will be like. And ako, even if Lenny doesn't run, I think whoever runs, as long as he has the backing of everyone, will probably beat Sara Duterte by then. Which makes you wonder, and Mark, I want to get your point, kasi in a way, itong nangyaring drama kay Bato, napipin down sila dito, yari sila dito eh. Kaya nga kailangan na nila i-forthwith. I mean, basically, yung margin of kalokohan na pwedeng gawin nila Alan Peter Cayetano, parang naubos niya lahat dito kay Bato. So ironically, by having to bring in Bato and all of this gulo, parang under pressure talaga sila na ayusin nila to. Kasi if they do one more kalokohan na naman, in the middle of investigation about what happened about Bato, wala na, talagang yari na talaga sila. So ironically, baka they might be more open to a fair trial. But then again, they might have some tricks up their sleeves. Yun nga, Mark, mapagkatiwalaan ba natin yung leadership ngayon ng Senate considering how weak, fragile, under pressure it is to oversee, kasi it can go both ways eh. Sobrang underseat sila, they'll go for broke, or dahil underseat sila, they will behave themselves, which is very different from last year whereby Cheese more or less was in control eh. So basically, it came down to Cheese. Ngayon, hindi. Sobrang fragile eh. The house is divided talaga. Oh, and yung kay Alan Cayetano nga, tingin ko din nga, tama yung sinabi mo eh, mas importante sa kanya yung to keep his Senate presidency than to sabotage itong impeachment ni Sara Duterte. Pero wag tayong buo magtiwala kasi baka hanap lang sila ng butas, a single technicality para i-dismiss yung buong trial. I mean, Cayetano is capable of doing that eh. So, bantayan pa rin ng mabuti. Pero may point ka eh. Kasi iniisip ko eh, sino ba mas okay na Senate President for impeachment? Si Cheese o si Alan? Diba? So, syempre, medyo titimbangin mo din kung yung dalawa yung pinagpipilian. Si Alan nga, like I said, he is driven more by his ambition para sa sarili niya eh.
And pag natanggal si Sara sa picture, pag hindi siya pwedeng tumakbo sa 2028, that opens up the door for a possible VP and or presidential run for the Cayetanos eh. Kaya we should also put that sa equation. And also, may lumulutang ngayon, hindi ko alam din kung gaano ka possible to, na syempre pag natanggal si Sara, pipili si BBM ng possible na papalit ng papalit kay Sara for VP, di ba? So that includes one of the senators. So, di ba? Hindi natin masabi maybe Kaya for hindi siya him, automatic na Senate President or hindi Speaker. automatic, O may pero prerogative yung President. either for him or for Pia. 'Di ba? Para kasi pag siya naman baka naman sabihin na ikaw yung ano tas or kung di man sa kanya si Pia. So that is also part of the equation na titingnan natin sa pag-andar ng trial na to kay Sara. In terms of yung mga motibo niya. Hindi siya yung katulad nila nung like ay sabi yung mga diehard nga na kahit ano mangyari acquit itong si Sara. Ikaw, Chris, so what should we look forward to in the coming days? Ano mga kababalaghan na dapat i-anticipate natin? It's been a wild run, pero parang it's gonna get wilder. Well, right now, isang pwede nating abangan is still a possible Senate coup. That will always be looming throughout this entire time kasi manipis talaga yung majority nila. So, and remember, as things progress, pwede talaga magbago lahat to depending on public sentiment, public opinion, and they're always watching out for that. The senators are very sensitive to public opinion. Kaya nga tinuloy ni Alan Peter Cayetano itong forthwith pag-convene ng trial. For two reasons, kaya niya ito ginawa. Number one, ginawa niya. Then nakita niya yung sentimento nga ng public na talagang kailangan na niya ito gawin. Wala na siyang palusot. Number two, kaya niya ito ginawa dahil para sa kanya, pag tinuloy na nag-convene na tayo, hindi na ako pwede tanggalin. So I think he's going to be playing around those two reasons to be able to keep the Senate presidency. So because of that, maiipit dito si Alan Peter Cayetano, and although I think he will still vote, well, okay, let's give him the benefit of the doubt. Being a Senate president, he also has an ego. He has his pride. Gusto niya patunayan sa publiko na, hindi, I will be objective and I will be a good Senate president. May ganyan yan eh. Kasi alam niya, walang tiwala yung taong bayan sa kanya eh. So Meron imagine ba? mo Meron ba? Kasi may nagsabi si Cheese na lang kasi at least si Cheese nagpapanggap. Ito talagang walang iya eh. Hindi, alam mo, kung walang hiya siya talaga, bakit niya pinindigan yung forthwith na sinabi niya dati na hindi naman agad-agad ang ibig sabihin ng forthwith. Kasi nga walang Ibig sabihin iya. ng Kaya papalit-palit siya ng sinasabi. Ayun na nga, kaya ang point ko nga, dahil doon, kaya tingin ko, pwede siyang magpalit ulit. Dahil lang nga, sa nakikita niya, sa sentimento ng ating mga kababayan, na parang sabi niya, if this will give me brownie points, at mukhang ganito naman ang papunta na ang ihip ng hangin, why not? He is there for his own self-interest, whatever will serve him, and if it means he gets to keep the Senate presidency, until and then 2028, it might secure him another. Meron pa ba siya isa pa term or last term na ba niya to? One na, may isa pa? Isa pa. Oh, Pwede yun. pa siya ma-re-elect. Yan, 2028. It secures him for 2028. I believe these people will do whatever it takes para to retain power. At kung yun ang kailangan, sasakayan going that way. We've seen it happen too many times. The Loren Lagardas, nakita na natin. Yung palipat-lipat, ilang beses na nakita. So I can see that happening again with this one. Yun yung sinabi ko nung time na nanalo yung after 2019 election, 'di ba? Walang nanalong opposition. Sabi ko, wala na yung progressive opposition, pero andun pa rin yung mga trapo. Yung self-interest mismo ng trapo will put a check on Duterte. And in the end, parang yun din ang nangyari. So I have a confidence na out of self-interest, hindi nila sunugin ang kanilang political careers and more para sa mga Duterte. Unless ang pangalan mo ay Robin Hood Padilla at ex-convict ka na pardon ni Digong at buong buhay mo ay nakasalalay sa goodwill ng mga Duterte. Mark, any final points? Because papunta na tayo sa exciting part because the Ombudsman could also come up with a big announcement soon. Official na inamin ng spokesman ang Ombudsman na Jingo Estrada ay hindi pa rin safe, di ba? Kasi si Jingo ay nagbabasa ng impeachment, kunyari, back to business na gano'n. At people power or whatever you want to call it, popular pressure. Hindi rin mawawala yan because people are also angry about what's happening in the Senate.
Oo, yun naman ang nangyari. Yun yung nakita nating shift mula nung nagsimula yung proceedings ng impeachment na to kay Sara Duterte. Kung before, medyo yung mga tao nagdududa pa na gaano ba kakurap si Sara or gaano baka naman si Digong lang. Pero ngayon, nakikita na natin yung extent kung yung bilyon-bilyon na dumadaan sa bank accounts ni Sara Duterte pa lang yan, hindi pa yung sa iba pa yung sa tatay niya. So I think there's a kumbaga yung momentum is on our side. I think yun ang maganda eh. The momentum is shifting from their side, coming from yung arrest ni Digong last year, is shifting na towards doon sa anti-Sara. And sila yung medyo defensive ngayon. Kasi yun nga, nakita natin yung mga aresto, yung mga NBI na ginagawa. So put the pressure lang and hopefully pagtuloy-tuloy hanggang 2028. And for PBBM, sana mas higpitan na niya. Kumbaga don't go soft na kasi parang absent siya dun sa lahat ng nangyayari. Yung sinasabi ng mga tao be firmer na dun sa mga stand niya sa mga nangyayari ngayon. Focus on peace and order, yun naman ng focus on Visayas, Mindanao heading to 2028 and at least the momentum is on our side and hopefully magtuloy-tuloy. At hindi, pero may gusto na akong sabihin ni Richard eh. Yung sa sinabi mo nga na na peace mo ng isang araw. Yung Dutertismo will not end with the Sara defeat sa 2028 eh. Parang Trumpism din Problem yan. child natin sila. Problem child. Oo eh. Anak mo na Oo eh. pasaway na hindi mawawala talaga. Wala kang choice. O until masagot natin yung ilan doon sa mga concerns ng grupo na yon, nung grupo nila na yon, like peace and order, dapat tutukan talaga yung inequality nga sa Mindanao, yung kumaga mas bigyan ng atensyon nga yung mga napaghuhuli ang lugar sa Visayas, Mindanao. So that is something we need to address and we also need to develop mga bagong mga stars doon sa area na yon. Kasi marami namang magagaling eh, 'di ba? Kung ang hanap lang ng mga taga Mindanao is someone na ka-region nila, then why not develop yung mga mahuhusay naman na taga Mindanao, mahuhusay naman na taga Cebu. So I think bukod doon sa mga ginagawa ngayon and heading to 2028, we should also look para sa long term to make sure na hindi na makakabalik or unti-unti nang mag-fade or to minimize yung Dutertismo na nangyayari nga ngayon. Maraming salamat also for the shoutout. Thank you very much, Chris. Thank you very much, Mark. Ituloy natin discussion. Ito, so much going on. And of course, shoutout pa rin dun sa mga potential hosts natin sa ating event dun sa across the beautiful Visayas and later this year. God bless and talk to you soon.